Isang napakagandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Cardib C. Mendoza mula sa Pangkat Nara. At ngayon ay magpipresenta ng Kabanata 15 na may pinamagatang si Ginoong Pasta. Ngunit bago ang lahat, tayo muna ay magbalik-aral. Unang katanungan, anong klaseng estudyante ang mga kagrupo ni Makaraig? Kasagutan, ang mga kagrupo ni Makaraig ay masisigla, palabiro at magkakaiba ng ugali. Ngunit may katalinuhan at kamalayan sa mga isyong panlipunan. May ilan sa kanila na seryoso at masipag sa pag-aaral, samantalang ang iba naman ay mapagpiro, mapagduda o kritikal sa pamahalaan. Pangalawa, ano ang layunin ng grupo nila Makaraig, Isagani at Pekson? Ang pangunahing layunin ng grupo ay maitaguyod ang pagtuturo ng wikang Kastila sa mga Pilipinong mag-aaral sa pamamagitan ng isang akademya o formal na pahintulot ng pamahalaan. Ikatlo, anong klaseng mitiin ang ninanais ng grupo ni na Isagani? Ang mitiin ng grupo ni na Isagani ay makabayan, marangal at makatao. Nais nilang makamit ang pagbabago sa mapayapa at makatarungang paraan, hindi sa panlilinlang o immoral na paraan. Para kay Isagani, dapat maging malinis ang layunin at paraan, sapagkat ang tunay na reforma ay dapat nakabatay sa dangal, katwiran at pagmamahal sa bayan. At ngayon naman ay dumako tayo sa mga tauhan at tagpuan ng Kabanata 15. Unang tauhan, Isagani. Isang matalinong mag-aaral at pamangkin ni Padre Florentino. Sa kabanatang ito, siya ang kinatawa ng mga mag-aaral na humihingi ng tulong kay Ginoong Pasta para sa panukalang akademya at pagpapabuti ng edukasyon. Ipinakita niya ang pagiging idealista, matapang at makabayan sa pagkikipagtalo tungkol sa tungkulin ng pamahalaan at mamamayan. Pangalawa, Ginoong Pasta. Isang kilalang abogado sa Maynila na may malaking impluwensya sa pamahalaan at sa mga prayle. Sa kabanatang ito, siya ang nilapitan ni Isagani ngunit tumangging tumulong dahil sa takot na masira ang kanyang katayuan at pansariling interes. Kinakatawan niya ang uri ng intelektual na makasarili at duwag na piniling manahimik kaysa ipaglaban ang makatarungan. Ikatlo, Padre Florentino. Tiyo ni Isagani na binanggit sa kabanata. Hindi siya aktual na lumabas, ngunit mahalaga dahil sa kanyang pangalan ay nagkaroon ng paunang paggalang si Ginoong Pasta kay Isagani. Siya ang simbolo ng moral na impluwensya at idealismo ng kabaliktaran ng pananaw ni Ginoong Pasta. Ikaapat, Padre Irene. Isang prailing minsang sumuporta sa mga mag-aaral. Sa kabanatang ito, binanggit bilang halimbawa ng taong nakialam sa panukala ngunit hindi nagtagumpay. Ipinapakita ng kanyang pagbanggit ang panganib ng pakikialam sa mga reformang laban sa kagustuhan ng mga makapangyarihan. Ikalima, Padre Sibila. Isang makapangyarihang praile na binanggit bilang isa sa mga humadlang sa panukala ng mga mag-aaral. Sa kabanatang ito, sumisimbolo siya sa impluwensya ng simbahan sa pamahalaan at sa pagpigil sa mga pagbabago ng edukasyon. Ika-anim, Don Custodio. Isang opisyal ng pamahalaan na inaasahang magpapasya tungkol sa panukala ng mga mag-aaral. Sa kabanatang ito, binanggit bilang taong maaaring sumangguni kay Ginoong Pasta, kaya't mahalaga sa magiging kapalaran ng akademya. Ikapito, mga tagasulat na nagsasanay sa opisina. Mga hindi pinangalangan ng tauhan na nagtatrabaho sa opisina ng Ginoong Pasta. Sila ay nagsisilbing tagapaglarawan ng tahimik ngunit malamig na kapaligiran ng gawaan at sumisimbolo sa mechanical at walang pusong sistemang ginagalawan ng abogado. At ito naman ang tagpuan. Ang lugar kung saan nangyari ang kabanata ay sa opisina o ang bupete ni Ginoong Pasta sa Maynila, na kung saan ang panahon nito ay ang panahon ng kolonyal ng pamamahala ng mga Kastila. Ang opisina ng Ginoong Pasta ay simbolo ng kapangyarihan at batas, ngunit malamig at tahimik na nagpapakita kung paano ginagamit ang katalinuhan at edukasyon para sa bansarili at hindi sa kabutihan ng bayan. Dito rin naganap ang pagtatalo nila Isagani at Ginoong Pasta tungkol sa panukala ng mga mag-aaral. At ngayon naman ay pumunta tayo sa buod ng Kabanata 15. Pumunta sa Isagani sa bahay ni Ginoong Pasta, isang kilalang abogado sa Maynila na madalas lapitan ng mga praile at opisyal ng pamahalaan kapag may mahalagang suliranin.
Layunin ni Isagani na humingi ng tulong para sa panukala ng mga mag-aaral na magtatag ng akademya at mapaunlad ang pagtuturo, lalo na ng wikang Kastila. Pinaghintay muna sa Isagani sa opisina, kung saan napansin niya ang katahimikan at kaseryosohan ng gawaan ng abogado. Nang tanggapin siya ni Ginoong Pasta, nagpakita ito ng panlabas na kabaitan ngunit hindi agad tumigil sa pagsusulat. Tanda ng kanyang pagiging malamig at mayabang na makilala niya si Isagani bilang pamangkin ni Padre Florentino, naging mas magiliw siya at kinausap ang binata. Ikinuwento ni Isagani ang kalagayan ng mga mag-aaral at ang kanilang kahilingan. Sa simula, nagkunwaring walang alam si Ginoong Pasta sa isyo, ngunit nang marinig ang pabanggit sa mga praile, sa busy sector, sa Kapitan General at sa panukala ng mga kabataan, nagbago ang kanyang anyo. Naging mailap at maingat siya sapagkat batid niyang ang pagkialam sa usaping ito ay maaaring makapinsala sa kanyang katayuan at mga interes. Sinubukan ni Ginoong Pasta na iligaw ang usapan sa pamamagitan ng mahahabang paliwanag tungkol sa batas at pamahalaan. Iginiit niya na mapanganib ang paghiling ng pagbabago dahil para sa kanya, ang pamahalaan ay hindi dapat pinapayuhan o hinihilingan sapagkat ang paghingi umano ay tanda ng kawalan ng tiwala at maaaring ituring na pagsuway. Para sa abogado, mas mabuting sundin na lamang ang pamahalaan at hayaan ito magpasya ng walang panghihimasok. Mariing tumuto si Isagani at ipinahayag ang paniniwala na ang pamahalaan ay umiiral para sa kapakanan ng bayan. Kaya nararapat lamang na pakinggan ang makatuwirang kahilingan ng mamamayan. Ipinaliwanag niya ang paghingi ng pagbabago ay hindi paghihimagsik kundi karapatan ng mga tao. Dahil dito, nauwi ang kanilang pag-uusap sa mainit na pagtatalo tungkol sa tungkulin ng pamahalaan at ng mamamayan. Sa halip na makumbinse, lalo pang naging sarado ang isip ni Ginoong Pasta. Pinayuhan niya si Isagani na iwan ang mga mapanganib na ideal at mag-focus na lamang sa pansariling tagumpay. At ito ay mag-aral, magpayaman, mag-asawa ng mayaman at huwag makialam sa mga suliranin ng bayan. Ayon sa kanya, ang pakikialam sa mga ganitong usapin ay hahantong lamang sa kabiguan at kapahamakan. Hindi tinanggap ni Isagani ang ganitong pananaw. Ipinaliwanag niyang mas pipiliin niyang maglingkod sa bayan kaysa mabuhay ng tahimik ngunit makasarili. Sinabi niyang kung darating ang araw na siya ay tumanda na walang nagawa para sa kapwa, ang bawat uban sa kanyang ulo ay magiging dahilan ng hiya at pagsisisi. Matapos ito, magalang ngunit matatag siyang umalis. Naiwan si Ginoong Pasta na nag-iisa at nagmumuni-muni. Inamin niya sa sarili na minsan din siyang naging idealista tulad ni Isagani. Ngunit pinili niyang maging isang tabi ang mga pangarap para sa seguridad at pansariling kapakanan. Sa huli, tinawag niya si Isagani na kaawa-awang binata sapagkat alam niyang ang ganitong uri ng paninindigan ay mahirap panindigan sa isang lipunang puno ng pag-aapi at hindi tinanggap ni Isagani ang ganitong pananaw. Ipinaliwanag niyang mas pipiliin niyang maglingkod sa bayan kaysa mabuhay ng tahimik ngunit makasarili. Sinabi niyang kung darating ang araw na siya'y tumanda na walang nagawa para sa kapwa, ang bawat uban sa kanyang ulo ay magiging dahilan ng hiya at pagsisisi. Matapos ito, magalang ngunit matatag siyang umalis. Naiwan si Ginoong Pasta na nag-iisa at nagbumuni-muni. Inamin niya sa sarili na minsan din siyang naging idealista tulad ni Isagani. Ngunit pinili niyang isang tabi ang mga pangarap para sa seguridad at pansariling kapakanan. Sa huli, tinawag niya si Isagani na kaawa-awang binata sapagkat alam niyang ang ganitong uri ng paninindigan ay mahirap panindigan sa isang lipunang puno ng pang-aapi at takot. At dumako naman tayo sa mga simbolismo ng Kabanata 15. Si Ginoong Pasta, simbolo ng mga sariling intelektual. Si Ginoong Pasta ay kumakatawan sa mga edukado at makapangyarihang Pilipino na piniling manahimik at unahin ang sariling kaligtasan at yaman kaysa ipaglaban ang kapakanan ng bayan. Bagamat matalino at may impluwensya, ginagamit niya ang kaalaman upang umiwas sa pananagutan, hindi upang magdulot ng pagbabago. Pangalawa, si Isagani, simbolo ng idealistang kabataan. Si Isagani ay sumisimbolo sa kabataang may tapang, prinsipyo at malasakit sa bayan.
Ipinakikita niya ang paniniwalang edukasyon at pakikilahok sa usaping panlipunan ay tungkulin, hindi panganib. Siya ang kabaligtaran ni Ginoong Pasta, kung saan handang magsakripisyo alang-alang sa nakararami. Ikatlo, opisina ng Ginoong Pasta. Simbolo ng bulok na sistema. Ang tahimik, malamig at formal na opisina ay sumasagisag sa makinaryang pamahalaan at kolonyal na sistemang walang malasakit sa damdamin at pangailangan ng bayan. Lahat ay mekanikal, tulad ng mga taong bahagi ng sistemang iyon. Ikaapat, mga batas at mahabang pangangatwiran. Simbolo ng pag-iwas sa pananagutan. Ang paggamit ni Ginoong Pasta ng malalim na salita, batas at paligoy-ligoy na paliwanag ay simbolo ng pangatwirang ginagamit upang hindi tumulo. Sa halip na linawin ang katotohanan, ginagamit ang talino upang ilituhin at patahimikin ang humihingi na pagbabago. Ikalima, pagiging kalbo at uban ni Ginoong Pasta. Simbolo ng pagsisisi. Ang pagbanggit sa pagkapanot at uban ng abogado ay hindi lamang pisikal na paglalarawan. Ito ay simbolo ng panahong lumipas na may kasamang pagsuko ng mga dating pangarap at prinsipyo. Ang kanyang uban ay tanda ng karanasang hindi ipinagmamalaki kundi puno ng panghihinayang. Ika-anim, akademya at pagtuturo ng wikang Kastila. Simbolo ng pag-asa sa reforma. Ang panukalang akademya ay sumasagisag sa pag-asa ng kabataan sa mapayapang pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon. Ang pagtutol dito ay nagpapakita kung paano pinipigilan ng sistema kahit makatuwirang reforma. Ikapito ay ang pag-alis ni Isagani, simbolo ng moral na paninindigan. Ang tahimik ngunit matatag na pag-alis ni Isagani ay simbolo ng pagpili ng dangal kaysa kompromiso. Ipinapakita nito na kahit mabigo sa tulong ng makapangyarihan, nananatiling buo ang prinsipyo ng kabataan. Ikawalo, pagmumuni-muni ni Ginoong Pasta sa huli. Simbolo ng nawalang idealismo. Ang huling monologo ng abogado ay simbolo ng isang taong alam ang tama ngunit piniling huwag gawin ito. Ipinapakita nito ang trahedya ng mga edukadong Pilipinong maging bahagi ng problema dahil sa takot at pansariling interest. At ngayon naman ay dumako tayo sa mga talinghaga sa Kabanata 15. Una, ito ang lupain ng mga panukala. Kahulugan, patalinghagang pahayag na nagsasaad ng maraming mungkahi at plano ngunit kakaunti ang tunay na isinasakatuparan. Kalawa, sunugin nila ang kailang kilay para sa pag-aaral. Kahulugan, matinding pagsisikap at walang humpay na pag-aaral upang magtagumpay. Ikatlo, mapapanot silang gaya ko. Kahulugan, ang labis na pagod at sakripisyo sa buhay at pag-aaral ay nagdudulot ng pagtanda at pagkawala ng sigla. Ikaapat, ang hindi umiiyak ay hindi nakakasuso. Kahulugan, kung hindi ka hihingi ang magsasalita, wala kang matatanggap. Kailangang ipaglaban ang karapatan upang makamit ang ninanais. Ikalima, bawat uban ay magiging isang tinik sa akin. Kahulugan, ang bawat tanda ng pagtanda ay magiging simbolo ng pagsisisi at sakit ng kalooban dahil sa kakulangan ng nagawang kabutihan para sa bayan. Ika-anim, putong na laurel na binasa ng katas ng alaw. Kahulugan, ang karangalan o papuri na may kasamang pait, hirap at sakripisyo. Ikapito, mga dahong tuyo na nagtatago ng mga tinik at mga uod. Kahulugan, mga pangarap o ideal na sa panlabas ay maganda ngunit sa loob ay puno ng sakit, panganib at kapiguan. Ikawalo, hindi nagbibigay ng makakain ng mga laurel. Kahulugan, ang dagan at papuri lamang ay hindi sapat upang mabuhay. Hindi nito mapupunan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ikasyam, ang pamahalaan ay parang ina. Kahulugan, inihahalin tulad ang pamahalaan sa isang ina na hindi dapat magagalit kapag may humihingi. Ipinapakita ang pananaw ni Isagani tungkol sa tungkulin ng pamahalaan sa mamamayan. Ikasampu, bisig ang kailangan ng bayan. Kahulugan, ang bisig ay sagisag ng lakas paggawa. Ipinapakita ang paniniwala ng Ginoong Pasta na mas mahalaga ang pisikal na paggawa kaysa paglinang ng isipan. At ngayon naman ay dumako tayo sa mensahe. Ipinapakita ng kabanatang ito na ang edukasyon at talino ay nawawala ng saysay kapag ginagamit lamang para sa bansariling kapakanan. Sa katauhan ni Ginoong Pasta, ipinakikita kung paano nanggiging kasangkapan ang katalinuhan upang umiwas sa pananagutan at hindi upang ipaglaban ang makatarungang pagbabago.
Binibigyan din ng kabanata na ang tunay na paglilingkod sa bayan ay nangangailangan ng tapang at paninindigan. Gaya ng ipinamalas ni Isagani, hindi sapat ang pagiging maingat o praktikal kung ang kapalit nito ay pananahimik sa harap ng maling sistema at pang-aapi. Ipinapaalala rin ng kabanata na ang pamahalaan ay dapat makinig sa mga katwirang tinig ng mamamayan at ang paghiling ng reforma ay hindi kasalanan kundi karapatan. Kapag ang mga may kakayahan at impluwensya ay piniling manahimik, lalo lamang tumitibay ang bulok na sistema. At ngayon naman ay dumako tayo sa reflection. Ang Kabanata 15 ay malinaw na nagpapakita ng banggaan ng dalawang uri ng pag-iisip, ang idealismo ng kabataan at ang pag-iingat na nauuwi sa katuwagan ng mga nakatatanda. Sa katauhan ni Isagani, makikita ang isang kabataang handang ipaglaban ang tama kahit walang kasiguruhan ng tagumpay. Samantalang kay Ginoong Pasta naman, makikita ang isang edukado at matalinong tao na piniling manahimik upang mapanatili ang sariling ginhawa at kaligtasan. Maraming tao ang may kakayahang tumulong at magsalita ngunit pinipiling umiwas dahil sa takot na mawalan ng posisyon, kaibigan o seguridad. Tulad ni Ginoong Pasta, ginagamit minsan ang talino at batas hindi upang itama ang mali, kundi upang bigyang katwiran ang pananahimik. Ang katalinuhan ay nagiging mapanganib kapag hindi sinasamahan ng malasakit at paninindigan. At mas nakikita ang paninindigan ni Isagani nang sabihin niyang ang bawat uban na walang naitulong sa bayan ay magiging dahilan ng hiya at pagsisisi. Ipinapakita nito na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa personal na ginhawa, kundi sa ambag natin sa kapwa at sa lipunan. Mas mabuti nang mabigo sa paggawa ng tama kaysa magtagumpay sa paggawa ng wala. Bilang isang mag-aaral, ang kabanatang ito ay paalala na may pananagutan ang edukasyon. Hindi sapat ang mag-aral para sa sarili lamang, mahalaga ring gamitin ang natutunan upang makabuti sa iba. Ang kabanata ay hamon sa kabataan na huwag mawala ng boses at huwag matakot magpahayag ng makatarungang paninindigan, kahit pasalungat ito sa kagustuhan ng makapangyarihan. At dito na po natatapos ang Kabanata 15. Maraming salamat.